Si Pilandok at si Dato Usman parehas sila nagkamali sapagkat sila ay may ginawang paraan, ngunit yun ay kasamaan. May talino, ngunit hindi wasto ang ginamit na talino sa sitwasyon. Ang kanilang naging desisyon o yung naging paraan nila, na ginamitan nila ng talino ay sa kasamaan, hindi sa kabutihan. Ibig sabihin, para sila nagkamali, para sila gumawa ng paraan, ngunit sa kasamaan. Nagsinungaling si Pilandok, pinahirapan yung maraming tao, pinakulong yung mga tao, bagamat mababait yung mga tao. Napamahal din si Dato Usman sa ginto, kaya kapag hindi nagbigay ng ginto ang tao, ipapakulong sila o ipapabilanggo. Ang aral nito ay huwag gumamit ng talino sa kasamaan, gamitin ang talino sa kabutihan ng tao o sa relasyon sa melikha at sa tao. Huwag magsinungaling, maging tapat at magkaroon ng integridad. Ibig sabihin nun, kapag sinabi mo, isasagawa mo. Kapag sinabi, magsasagawa. At kapag hindi sinabi, hindi isasagawa. Ganun yan. Kung tungkol naman sa Pilandok ka, tungkol dito. Kung sa Biblia babase, may maling nagawa parehas. Si Dato Usman bigla na pamahal sa pera o sa ginto. Ang ginto tulad lang ng pera, ngunit mas malaki yung halaga. Ngunit kapag naging sobra yung paggamit, ibig sabihin napapamahal na, nagiging masama na ang resulta. At yung ginawa naman ng Pilandok na masama o hindi wasto ay niloko niya. Ang Dato Usman. Na kung ibabasa sa Biblia, yung parehas nila na ginawa ay labag sa kagustuhan ng melikha o ng Diyos. Guys, maging maingat tayo, okay? Pag-usap tayo sa melikha sa pamamagitan ng Biblia. Ngunit gamitin nyo yung soap method, first prayer, sunod na yung application, observation, scripture mo na yung prayer after ng prayer or pagkatapos ng prayer, observation o scripture or application, depende sa inyo. Magtiwala sa melikha sapagkat siya ang daan tungo sa kaligtasan, kalakasan at kasiyahan na walang katapusan. Amen.